Hindi na ako makapaghintay na maging asawa ka, Helen. Kay tagal kitang hinintay. At ngayong nandito ka na, hindi na ako papayag na malayo ka sa akin. Kahit ako mahal ko, hindi na ako papayag na magdaan pa ang ilang taon bago ka makasama. Sapat ng 3 taon na malayo sa'yo at ngayon nga, handa na akong maging asawa ka. Isang malalim na halik ang napagsaluhan ng dalawa matapos ang ilang taong pagkakalayo. Isang seaman si Tyrone at OFW naman si Helen. Matagal na silang magkarelasyon, ngunit pinaglayo sila ng panahon mismo para maging handa upang magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanilang magiging pamilya. At ngayong nagkita na silang muli at nagkaroon na ng sapat na ipon, balak na nilang magpakasal nang sa gayon hindi na sila magkalayo pang muli. Nais kong ikasal sa simbahan, Tyrone, kasama ang mga magulang natin at iba pang mahal sa buhay. Hindi ko kailangan ng ingrandeng kasal. Ang makasama ka, sapat na sa akin. Ganon rin ako, mahal kong Helen. Ang tanging pangarap ko lamang ay ang makasama ka sa habang buhay. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa 30 anyos na dalaga. Hindi na nila pinatagal ang kasal at kinasal na rin sila makalipas ang 3 buwang pagkikita. Labis ang tuwa na may halong pananabik ang nararamdaman ng bagong mag-asawa. Hindi sila gumastos ng malaki sa kasal, bagkus ay inilaan nila ito sa negosyong ipapatayo upang hindi sila magtrabaho pa sa malayo. Nasa hotel sila upang mag-honeymoon nang biglang napag-usapan ang plano sa kanilang buhay. Nais kong magkaroon tayo ng sariling hardware, Tyrone. Kapag lumago ito, magtatayo tayo ng ibang branch dito sa ating lugar. So, suportahan kita, Helen. Pero, makakaya ba natin yan? Kung dala-dalawa lang naman tayo lalo pat may kanya-kanya ring pamumuhay ang ating mga pamilya. Kaya yan. Maghahanap tayo ng magiging tauhan sa tindahan na handang tutulong sa'yo sa mabibigat na gawain, pati na isang kahera na handang hahalili sa akin kapag may biglaan akong lakad. Sa ngayon, magsisimula muna tayo sa baba. Pagkatapos, mag-iipon muli tayo para lumaki at lumawak ang ating negosyo. Hindi talaga ako nagkakamali sa pagpili ng magiging asawa, mahal ko. Nakikita kong magaling ka sa negosyo kaya hindi tayo maghihirap sa hinaharap. Naman, ayoko namang maghirap ang mga anak natin sa future, no? Napayakap na lamang si Tyrone kay Helen at hinagkan ito sa noo. Napagdesisyon na ng dalawa na magtayo ng isang hardware gamit ang pera nilang dalawa. Ngunit nakapangalan lang kay Helen ang negosyo dahil ito rin ang nais ni Tyrone. Si Helen ang kahera ng malaking tindahan at si Tyrone naman ang kaagapay niya. Naging maganda ang takbo ng negosyo ng mag-asawa makalipas lamang ang ilang buwan. Hindi nila napansin na unti-unti na ring dumarami ang kanilang customer na tila ba sila lang ang may hardware sa lugar. Bukod kasi sa polido ang kanilang paninda, affordable rin ito o presyong pangmasa. Hindi ako makapaniwala, asawa ko. Ilang buwan lang mula nang ikasal tayo at itinayo natin ang negosyo natin. Ganto na kaagad ka-successful ang negosyo natin. Anak na lang talagang kulang, Tyrone, at kumpleto ng bucket list ko. Masaya rin ako, asawa ko. Sa wakas, hindi ko na kailangan magbarko dahil kita pa lang natin dito sa araw-araw. Paldong-paldo na kesa sa sahod ko sa dagat. At syempre dahil yun sa kasipagan ng misis ko. Teka, hindi mo pa sinagot yung tungkol sa isa kong bucket list. Ha? Saan dun, asawa ko? Yung tungkol sa anak, Tyrone. Ayaw mo ba? Yun na lang ang kulang sa atin para maging ganap na pamilya na tayo. Ah, yun ba? Hayaan mo, asawa ko. Ibibigay rin yun sa atin sa tamang panahon. Kailan pa bang tamang panahon na yan, Tyrone? Magti-31 anyos na ako. Baka magsara tong kuweba ko, sige ka. Ako, malayo pa yan, asawa ko. Pero kung gusto mo na talaga, edi maghahanap na tayo ng kahalili mo dito sa kahera. Kailangan mo ng sapat na pahinga upang makabuo agad. Hindi ganun ka rin. Kailangan mo na rin ng kahalili para makapagpahinga tayo ng maaga. Sige na, sige na. Payag na ako. Bukas mismo, maghahanap na tayo ng tig-iisang tauhan. Isa sa bodega at isa naman rito sa kahera. Tulong-tulong na lamang tayo dito sa loob para hindi sila mahirapan.
Salamat asawa ko. The best ka talaga. Ipagdarasal ko na sana makabuo agad tayo. Dahil alam kong magiging mabuti kang ama sa mga anak natin. Napayakap na lamang si Helen sa kanyang asawa at natatawa naman si Tyrone nang yakapin pabalik si Helen. Kinabukasan mismo ay nagpaskil na si Tyrone sa labas ng kanilang tindahan ng isang papel kung saan nakasaad ang kanilang paghahanap ng tauhan sa tindahan. Isang oras lamang ay may isang babae na pumasok sa loob at hinarap naman ito ni Helen dahil nasa bodega ang kanyang asawang si Tyrone. Hi po, ako si Paula. Nakita ko to sa labas ng tindahan. Hiring pa ba kayo? Hi, oo, hiring kami. Isa ako sa may-ari dito tsaka drop the formality, hindi naman ako ganun katanda para ipo at iopo. Naku, sorry po ma'am, sorry ma'am, pero nais ko sanang mag-apply bilang kahera. May kapatid rin akong lalaki at naghahanap rin yun ng trabaho. Baka pwedeng kaming dalawa na lang ang manilbihan sa inyo. Talaga? Sige, malapit lang ba kayo rito? Break na ng asawa ko mamaya. Kung pwede bumalik ka kasama ang kapatid mo at dalhin nyo na lang yung resume at police clearance nyo. Sige ma'am, babalik ako mamaya at isasama ko po ang kapatid ko. Sobrang kailangan kasi namin ng trabaho lalo pa at kakalipat lamang namin dyan sa kabilang barangay. Sige miss, hihintayin namin kayo at ganoon rin naman kami ng mister ko. Kailangan rin namin ng makakasama rito. Umalis na ang kakarating na babae at hindi napigilan ni Helen na sundan ito ng tingin. Huminga ng malalim si Helen dahil kakaiba ang kanyang nararamdaman sa babae. Baka siguro naninibago lang ako. Siya lang kasi ang napapansin kong babae rito na ubod ng ganda at sobrang kinis ng balat. Sexy rin ito at napakabata pa. But, erase. Hindi ako pwedeng mabahala sa kanya dahil sobrang kailangan ko rin ng tauhan rito sa tindahan. Lalo pa't gusto ko nang mabuntis kaagad. Oh, asawa ko. Sinong kausap mo at panay iling ka dyan? Ha? Naku, wala asawa ko. May kausap lang ako kanina at mag-a-apply siya bilang kahera dito. Talaga? Nasaan siya? Umalis na ba? Babalik siya mamaya at isasama niya ang kapatid niyang lalaki. Mas mainam na rin magkakapatid ang tauhan natin para madali lang silang magkasundo. Gumagana pa naman ang mga CCTV na kinabit natin, di ba? Mabuti na rin yun, asawa ko. Anong oras ba silang pupunta rito at nang ma-interview natin? Baka maya-maya lang. Huwag kang mag-alala at tatawagin kita kapag nandito na sila. Okay. Sana pasado agad sila sa atin para bukas mismo. May kahalili na tayo. Sana nga asawa ko. Dahil miss na kita. Kahit narito ka lang sa tabi ko. Ano ba naman kasi wala na tayong oras pag-uwi dahil parehas ng bagsak ang mga katawan natin. Hayaan mo at hindi na tayo kapwa pagod sa trabaho kapag may tauhan na tayo rito. Gabi-gabi na tayong may oras sa isa't isa. Kumindot pa si Tyrone na nagpapula sa mga pisngi ni Helen. Napailing na lamang siya sa kanyang asawa kahit ang totoo ay kinikilig naman talaga siya. Hindi na makapaghintay ang babae dahil gusto na niyang masolo ang asawa sa kanilang bahay. Pakiramdam kasi ni Helen, konti lamang ang oras nila ni Tyrone bilang mag-asawa. Dahil sa kanilang negosyo. Ilang oras lang ang lumipas, dumating na ang babaeng si Paula kasama ang kapatid nitong lalaki. Makikita sa mukha ni Tyrone ang pagkatulala nang makita ang bagong dating. Agad itong lumapit kay Helen na nakatingin rin sa dalawang tauhan. Sila na ba yun, Helen? Bakit ang babata pa? Oo, Tyrone. Sila na siguro yan dahil yung babae ang pumunta rito kanina. Paula ang pangalan niya. Good afternoon, ma'am, sir. Nagbalik po ako at kasama ko na si Kuya Vincent. Kuya, ito yung sinabi kong hiring kanina. And here, ma'am, resume po namin ni Kuya. Thanks, Paula. And call me Ma'am Helen na lang, pwede? Huwag nang isama yung po at opo. Nice to meet you both, Miss Paula. Anong pangalan ng kuya mo ulit? Tyrone, itanong mo na directly sa kuya niya. Hindi naman siguro pipi ang kapatid ni Paula, di ba? Nako, hindi Ma'am Helen. Kuya, magsalita ka, ano ba? Hi, Ma'am, sir. Vincent po ang pangalan ko. Nakakatanda ang kapatid ni Paula. Dati akong kargador sa kabilang bayan. Natigil lamang ako sa trabaho dahil lumipat kami ng tirahan. Ganun ba? Asawa ko, ano sa tingin mo? Maganda naman ang record nila base dito sa resume.
May police clearance na rin silang dala at para sa akin, pwede na silang magsimula bukas. Ganun rin ang aking naisip, asawa ko. So Paula, Vincent, pasado na kayo. Bukas mismong simula ng trabaho niyo. Bukas na rin kita tuturuan, Vincent, at ikaw naman, Miss Paula. Ang asawa kong si Helen ang magtuturo sa'yo. Tawagin niyo na lang akong Sir Tyron at Tyron na lang. Okay lang sa akin. Talaga, sir? Naku, salamat po. Sobrang thank you po talaga sa inyo, Ma'am Helen at Sir Tyron. Pangako, pagbubutihin namin ni Kuya ang trabaho rito. You're welcome. Salamat rin at nag-apply kayo. Sobrang kailangan rin kasi namin ng tulong rito upang maaga kaming makapagpahinga. Kumpleto naman sa CCTV ang lugar kaya pwede nyo pa rin kaming kausapin through CCTV kung may kailangan kayong malaman tungkol sa trabaho. Bukas mismo 8 AM, bumalik kayo rito. Kayo na rin ang bahala sa susuotin nyo dahil wala naman tayong uniform dito. Tuwang-tuwa pa ang magkapatid at agad ring umalis dahil maghahanda pa ang mga ito sa trabaho. Napangiti na lamang ang mag-asawa habang sinusundan ng tingin ang dalawang tauhan. Ano sa tingin mo, asawa ko? Magtatagal kaya sila sa atin? Makikita natin, asawa ko. Automatic increase ang ibibigay kong sahod sa kanila kapag makikita kong magagaling sila sa trabaho at masisipag. Sumang-ayon naman si Tyron sa winika ng asawa. Hindi na sila makapaghintay na dumating ang bukas upang makapagsimula na ang kanilang tauhan sa trabaho. Kinabukasan ay maagang nagbukas ng tindahan ang mag-asawa. Nagulat pa sila nang makita ang magkapatid na sina Vincent at Paula na maaga ring dumating kasunod lamang nila. Kaya aga nyo naman, Paula. 8:00 pang simula ng trabaho ninyo. Naku, okay lang, ma'am. Inagahan talaga namin at nakakahiya naman kung 8 AM talaga kami papasok. Kailangan rin naming magbigay sa inyo ng ilang minuto, no? Good morning po pala, ma'am, sir. Naku, kay bait nyo naman kung ganon. O sige, pwede pa kayong maghanda, total wala pa namang 8:00. Handa na po kami ni Kuya, ma'am. Ganda na po ang suot namin. Sabay na napatigil ang mag-asawa sa narinig. Hindi tuloy mapigilan ni Tyron na mapalunok at nakita pa ito ni Helen. Tumawa si Helen at pasimpleng humawak sa bisig ng asawa. Ikaw talaga, Paula, masyado kang mapagbiro. Halos makikita na ang kaluluwa mo dyan sa suot mo, oh. Baka anong masabi ng mga customer natin kapag makita nilang ganyan ang suot mo. Para kang naligaw tsaka wag mong masamain ha. Kita naman namin dito na sexy at maganda ka talaga. Ang akin lang baka mabastos ka rito nang wala sa oras. Ikaw naman, ma'am, ang haba ng sinabi mo. Tsaka itong sikreto para magkaroon tayo ng maraming customer. Marami na kaming customer, Paula, kahit simple lang ang damit naming mag-asawa. Okay, tama na yan. Asawa ko, hayaan na lang natin sila sa gusto nilang damit. Lalo na si Paula kung yan ang gusto niyang suotin. Tsaka nasabi na natin sa kanila kahapon na sila nang bahala sa susuotin nila, lalo pa't wala tayong uniform dito. Fine, pero pag may isang customer na sisita sa'yo, Paula, sana baguhin mo ang fashion mo, okay? Hindi kailangan ipakita sa lahat ng katawan mo. Helen, please. Tama na, pwede? Noted po, Ma'am Helen. Pasensya na kayo. Magsisimula na po tayo. Huminga na lamang ng malalim si Helen at pasimpleng inirapan ang kanyang asawang si Tyron dahil pakiramdam niya, mas pinaburan pa nito ang dalaga kaysa sa kanya na asawa. Nagsimula na lamang silang turuan ng magkapatid sa kanilang trabaho. Hindi nagtagal, nagsidatingan na ang mga customer at kinakabahan pa si Helen na baka pagsalitaan ng hindi maganda ang kanyang bagong katulong sa tindahan dahil sa suot nito. Ngunit kabaliktaran ang nangyari dahil puro papuri ang natatanggap ng babae mula sa kanilang mga customer. Napangiti na lamang si Helen dahil napawi na rin ang kaniyang pangamba. Pasensya ka na kanina, Paula, ha? Ngayong nakikita kong hindi ka naman nabastos ay hahayaan na kita sa damit mo. Mukhang may point ka rin naman. Mas marami ata ang customer natin ngayon dahil sa'yo. Nako, ikaw talaga, ma'am. Pero salamat, ma'am, ha? Ang totoo niyan, natanggal ako sa dati kong trabaho dahil sa pananamit ko. Pero huwag kayong mag-alala, ma'am, dahil sisipagan ko po ang trabaho ko para magtagal rito. Thanks, Paula. Sige, magtrabaho ka na. Bumalik na sa trabaho si Paula at pasimpleng tinignan ni Helen ang kaniyang asawa sa loob ng bodega.
at nakita niyang seryoso rin sa trabaho ang kapatid ni Paula. Sumilay na lamang ang ngiti sa labi ng babae dahil ramdam niyang swerte sila sa bago nilang mga tauhan sa tindahan. Alas 5 na ng hapon umuwi ang mag-asawa dahil naituro na nila lahat sa magkapatid ang trabaho. Halos hindi mawala ang ngiti ni Helen at napansin pa ito ni Tyrone. Tuwang-tuwa ata ang asawa ko. Wala lang asawa ko. Masaya lang ako kasi ito ang unang pagkakataon na maaga tayong nakauwi sa ating bahay simula nang itayo natin ang hardware. Tama. At dahil dyan, magse-celebrate tayo. Nang masolo na kita maya-maya. Nako, kahit ngayon pa nga lang. Sulong-sulo mo na ako asawa ko. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Tyrone at buong pananabik na hinalikan ang asawang si Helen. Hanggang sa nakalimutan na ng dalawa na maghain ng hapunan dahil diretso kwarto na ang kanilang pahinga. Kinabukasan ay halos mapunit na ang mga labi ng mag-asawa sa kakangiti at napansin pa ito ni Paula. Nakita ng babae na pakanta-kanta pa ang kaniyang among babae kaya dumiretso siya sa loob kung saan naroon ang kaniyang among lalaki. Ganda ng gising natin ngayon, sir ah. Ikaw pala, Paula. Ginulat mo naman ako. Kanina ka pa dyan sa likuran ko. Sinundan lamang kita, sir, at mukhang good mood si ma'am, kaya ikaw na munang kakausapin ko. Nako, good mood talaga yung misis ko dahil nakatatlo ata kami kagabi. Ha? Ako si sir ang sagwa ng sinasabi mo ah. Anong masagwa doon? Nakatatlong pahinga kami, Paula. Ano bang iniisip mo? Baka yung isip mo ang masagwa. Teka, nasaan ang kuya mo? At nang magkapagsimula na kami dito? Nagbihis pa ata si kuya. Sige sir, balik na muna ako kay ma'am. Tumango lamang si Tyrone at tumalikod naman si Paula. Magsisimula na sana si Tyrone sa kanyang trabaho nang mapansin ang maumbok na likuran ni Paula. Halos mapalunok pa si Tyrone nang bigla itong tumatalbog-talbog habang naglalakad ang dalaga. Biglang nag-init ang buong katawan ni Tyrone at tumingin sa ibang bahagi ng sulok ng tindahan. Samantalang si Paula naman ay lihim na napangiti dahil pakiramdam niya ay sinusundan siya ng tingin ng among lalaki. Napatigil lamang siya sa kanyang imahinasyon nang makita siya ni Helen. Andyan ka lang pala, Paula. Halika rito at tuturuan pala kita mag-inventory. Every 15 days ang ating inventory dito ha. Pwede kang magpatulong kay Sir Tyrone mo o sa kapatid mo. No problem ma'am, kahit araw-araw pa akong mag-inventory okay lang. Nako, ikaw talaga. Kahit once a week kung gusto mo, wag lang everyday at baka wala na akong maibigay sa'yo na overtime pay. Huwag ka mag-alala sa akin ma'am. As long as mabait ang aming amo ni kuya, handa kaming magbigay ng oras maging masaya lamang kayo. Ang sipag mo talagang bata. O siya, halika rito. Ituturo ko sa'yo to. Nagsimula nang magturo si Helen kay Paula at nakita pa ng babae ang paglapit ni Tyrone, sabay halik ng mariin kay Helen sa harap pa mismo ni Paula. Pulang-pula naman ang mukha ni Helen at nahihiyang tumingin kay Paula pabalik sa kaniyang asawa. Tyrone, ano ba? Nasa tindahan tayo oh. Namiss ko lang ang asawa ko, bakit ba? Tsaka asawa ko, nais kong umuwi tayo ngayon sa bahay. Half day lang tayo dito, pwede? Ha? Tyrone naman, hindi yan pwede. Lalo pa't pangalawang araw pa lang ngayon na Vincent at Paula. Baka hindi pa nila kaya. Nako ma'am, kaya na namin to ni kuya. May CCTV naman ho, diba? Anytime, pwede kami magtanong. Payagan mo na si sir ma'am at mukhang miss na miss ka na niya. Nako Paula, mas dinagdagan mo pa ang hiyang nararamdaman ko. Pero sige, half day lang kami ng Sir Tyrone nyo ha. Ikaw nang bahala magsabi kay Vincent. At ikaw naman Tyrone, bumalik ka na dun sa loob. Aga-aga eh. Tumatawa lamang si Tyrone habang sinusunod ang utos ng kaniyang asawa. Ngunit bago pa umalis si Tyrone, ay ninakawan muna niya ng tingin si Paula habang nakatalikod sa kaniya. Ang hindi alam ng lalaki ay naramdaman yun ng dalaga at napakagatlabi pa ito bago makalayo si Tyrone. Ipinagpatuloy na lamang ni Paula ang pakikinig kay Helen para hindi siya mapansin ito. Pagsapit ng alas 12, umuwi na ang mag-asawa sa kanilang bahay at halos matawa pa si Helen dahil sabik na sabik ang kaniyang asawa sa kanya
Kahit isang gabi lang din ay may nangyari sa kanila. Hinayaan na lamang ito ni Helen dahil pakiramdam niya ay gusto na rin ni Tyrone na magkaroon sila ng anak. Pabilis ang paglipas ng buwan at tuluyan ang ipinagkatiwala ni Helen sa magkapatid ang tindahan. Bukod sa palaki ng palaki ang kanilang benta buwan-buwan, wala pa silang problema sa inventory dahil halos 4 na beses sa isang linggo kung mag-inventory si Paula kasama ang kaniyang kapatid. Paula, may good news ako sa iyo at sa kapatid mo. Pero Sir Tyrone mo nang magsasabi kay Vincent at ako ang magsasabi sa iyo. Nako, ano po yan ma'am? Nakakakaba naman po kayo. Huwag kang kabahan dahil good news to. Nakikita namin ng asawa ko na masipag kayo pareho sa trabaho. Kaya napagdesisyon na namin na taasan ang sahod niyo pareho ni Vincent. Talaga ma'am? Nako, ang swerte naman ni kuya kung ganon. Magkano po ba ma'am? Dahil ilang buwan na rin naman tumataas ang sales natin, automatic na 200 pesos ang dagdag sa sahod ninyo pareho. Okay na ba yon? Naku ma'am, kung alam mo lang, sobrang salamat po sa inyo ni Sir ma'am. Malaking tulong na po yan sa amin ni kuya. Naku, walang anuman. Mukhang swerte kayo pareho sa aming mag-asawa kaya nararapat lang na ibalik namin to sa inyo. O siya, simula ngayong araw, tumaas na ang sahod ninyo pareho. Sipagan niyo palalo ha? Makakaasa po kayo Ma'am Helen. Salamat po. Magaan ang loob ni Helen kay Paula. Hinayaan niya rin kung ano ang gustong gawin ng babae tuwing walang customer ang tindahan. Tulad na lamang ng oras na yun, matapos niya itong kausapin tungkol sa pagtaas ng sahod, ay bigla itong nawala. Hindi na lamang ito pinansin ni Helen at nagsimula ng magbilang ng pera sa kaha. Ang hindi niya alam ay naroon pala si Paula sa bodega kung saan naroon rin si Tyrone. Sir Tyrone? Asan si kuya? Paula, ikaw pala. Nasa kabilang bayan ng kuya mo dahil may ipinapabili ako sa kanya. Ikaw, bakit ka narito? Wala na ba kayong gagawin ng Ma'am Helen mo? Ikaw po talagang pinunta ko rito, sir. Ako? Bakit? Wala lang po. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Tinaasan niyo na pala ni mamang sahod namin ni kuya. Kaya thank you po talaga. Ganun ba? Wala yun. Si Ma'am Helen mo mismo ang nagdesisyon doon dahil nakikita niyang masipag kayo pareho ng kuya mo sa trabaho. Lalo ka na. Nakikita ka niya sa CCTV palagi. Salamat po sir. Hayaan niyo po at pagbubutihin ko palalong trabaho dito. At kahit anong gusto niyong ipagawa sa akin, gagawin ko. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Paula at bigla namang napatigil si Tyrone. Iba ang kaniyang pakiramdam sa huling winika ng babae, kaya napaatras siya ng isang beses. Okay, bumalik ka na dun kay Ma'am Helen mo. Tumawa naman si Paula at tumalikod na rin si Tyrone. Buong akala ng lalaki ay umalis na ang dalaga, kaya huminga siya ng malalim. Napatingin pa siya sa taas at hinilot ang kaniyang braso. Ngunit laking gulat ni Tyrone nang biglang may 2 kamay na humawak sa kanyang braso at pinisil ito. Hanggang sa napatingin na lamang si Tyrone sa may-ari ng kamay at biglang nagtagpo ang kanilang mga mata ni Paula. Ano? Ano tong ginagawa mo, Paula? Bakit hindi ka pa bumalik kay Ma'am Helen mo? Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Sir Tyrone. Alam kong lihim mo akong pinagnanasaan. Anong? Paano mo yun nasabi ha? Baka marinig ka ng Ma'am Helen mo. O di kaya ng Kuya Vincent mo. Hindi yan, sir. At huwag ka nang magpanggap dahil ramdam ko sa una pa lang na nabihag ko na yan 2 mong bata. Mas maumbok naman talaga tong akin kesa kay ma'am. Mas bata rin ako kaysa kay ma'am at mas makinis at sexy ako kesa sa kanya. My goodness, Paula. Tumahimik ka pwede. Fine. Sinusundan kita ng tingin pero hanggang dun lang yun. May asawa ako at mahal kong asawa ko. Tignan lang natin, sir, kung masasabi mo yan kapag nahawakan mo ng maumbok kong likuran, lalo na tong aking harapan. Here, touch it. Paula, ano ba? Bakit mo pinapahawak sa akin ng mga yan? Tumigil ka nga. Hindi na natapos ni Tyrone ang balak sabihin dahil sinunggaban na siya ng halik sa labi ni Paula. Nagpupumiglas pa noong una ang lalaki, ngunit nang yakapin siya ng dalaga, bigla na lamang siyang bumigay. Tila isang uhaw na bata si Tyrone sa mga oras na yun hanggang sa napatigil siya. Teka, mali to. Ayokong makabuntis ng iba.
Hindi ko pa nga binuntis ang asawa ko dahil ayoko muna magkaroon ng responsibilidad. Makinig ka sa akin, Sir Tyron, pwede? Alam kong ginagawa ko at sinisigurado ko sa'yong hindi ako mabubuntis. At paano, Paula? Paano? Sa pamamagitan ng ovulation app. Makikita rito kung kailan tayo fertile pareho o hindi. Nagamit ko na to dati at masasabi kong legit siya. Ayoko ring magkaanak, no? Gusto ko lang matikman ka at lalong gusto kong matikman mo rin ako. Ovulation app? May ganyan pala. Paano mo malalaman na safe tayong dalaw sa araw na yan? Na hindi kita mabubuntis? Kusa itong magno-notify sa akin. Gusto mo, subukan natin? Napalunok na lamang si Tyron ng sariling laway at napaigtad pa siya nang marinig ang pagtunog ng kaniyang cellphone. Napasinghap pa si Tyron nang mabasa ang pangalan ng asawang si Helen sa screen. Napatingin pa sa paligid ang lalaki para masiguro na walang CCTV sa kanilang kinatatayuan ni Paula. Asawa ko, napatawag ka. Tyron, nandyan ba si Vincent? May ipapagawa sana ako sa kanya. May pinapabili ako sa kabilang bayan, asawa ko. Gusto mo tulungan kita? Hindi na, hahanapin ko na lang si Paula. Si Paula. Sige, hanapin mo na lang siya. Nawala na sa kabilang linya si Helen, kaya napatingin muli si Tyron kay Paula na malagkit na nakatingin sa kanyang paanan. Agad na patayo ng maayos si Tyron at huminga ng malalim. Ayokong magkasala sa asawa ko, Paula. Bumalik ka na sa kanya at kalimutan na lang natin na nangyari kanina. Sigurado ka, ha? Baka sa huli, pagsisihan mo. Pero kung ayaw mo talaga kahit isa lang, bahala ka. Bye, balik na ako kay ma'am. Dahan-dahan na tumalikod si Paula at mas lalo pang ginandahan ang paglakad kung saan gumagalaw-galaw pa ang kaniyang balakang. Hindi pa man nakalayo ang babae, naramdaman na lamang niya ang isang mahigpit na yakap galing sa kanyang likuran. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Paula dahil alam niyang sa oras na yun, panalo siya. Tomorrow, 11 p.m. Safe ako. Ikaw nang bahala sa asawa mong magpalusot. Isang malalim na halik lamang ang binigay ni Paula kay Tyron at tuluyan ang iniwan ang lalaki. Napahawak na lamang si Tyron sa kanyang puson dahil sobrang sakit na nito. Samantalang si Paula naman ay tila walang nangyari kung makipag-usap sa kanyang among babae. Walang kaalam-alam si Helen na may kababalaghan na palang nangyari sa loob ng kanyang tindahan nang hindi niya alam. Kinabukasan, pasimpleng lumapit si Tyron sa kanyang asawang si Helen kung saan abala ito sa pagbibilang ng pera. Asawa ko, mag-i-inventory kami mamaya ni Vincent kasama si Paula. Okay lang sa'yo kung mauna kang umuwi. Okay, walang problema sa akin. Gusto ko ring magpahinga ng maaga at masakit ata ang ulo ko. Nako, baka buntis ka na asawa ko, ha. Sana nga, Tyron. Malapit ng birthday ko. Sana naman pang birthday gift lang. Hayaan mo, gabi-gabi nating pagtatrabahuan yan. Sira ka talaga. Doon ka na't may gagawin ako. Tumawa lamang ang lalaki at humalik pa kay Helen. Ang hindi alam ng mag-asawa, nakatingin pala sa isang sulok si Paula at bigla itong nawala nang maghiwalay na ang dalawa. Tahimik lamang na pumasok si Tyron sa bodega ng tindahan at nagulat pa ito nang makita si Paula na tila hinihintay siya. Magtatanong na sana ang lalaki nang bigla siyang sinunggaban ng halik ni Paula, kaya napatugon na lamang siya. Alam niyang mali ang kanyang ginagawa, pero alam niya rin sa kanyang sarili na gusto niyang matikman ang babaeng si Paula. Isang beses lang, mamaya ka lang sa akin. Sisiguraduhin kong hindi na ito mauulit. Mabilis ang paglipas ng araw at nauna nang umuwi si Helen sa kanilang bahay. Buong akala ng babae ay hindi mo na uuwi si Vincent, pero ilang minuto lamang ang lumipas, umuwi na rin ang lalaki sa pinagrentahan nitong bahay. Naiwan tuloy sina Tyron at Paula sa loob ng tindahan. Tila may sariling isip ang dalawa dahil nagdesisyon silang maagang magsara ng tindahan at agad kinalikot ni Tyron ang lahat ng CCTV upang hindi sila makita ni Helen. Nang masiguro ng lalaki na ligtas na sila ni Paula, ay mabilis niyang hinalikan sa labi ang babae at kinaladkad papunta sa kanilang maliit na opisina. Tyron, mamayang 11:11 pang sabi ng ovulation app ko. Dan sa labas ko na lang papalayain para safe. Hindi na ako makapaghintay.
Wala nang magawa si Paula dahil kitang-kita niya kung gaano kasabik ang lalaking amo sa kanya. Hanggang sa nangyari na nga ang hindi dapat mangyari. Napatulala na lamang si Tyrone pagkatapos dahil alam niyang nagustuhan niya ang ginagawa nila ni Paula. Bukas ulit, Tyrone. Huwag mong sabihin hindi pwede dahil alam kong gusto mo rin na nangyari. Bye, Pogi. Napailing na lamang si Tyrone at hinayaan na munang maunang umuwi si Paula. Ilang sandali pa ay ibinalik na ni Tyrone ang CCTV na para bang walang nangyari. Nagpalipas muna ng ilang oras ang lalaki bago naisipang umuwi. Tulog na si Helen ng kanyang maabutan at humiga na lamang siya sa tabi nito. Hindi mapigilan ni Tyrone na tignan sa mukha ang kanyang asawa at bigla niyang naisip si Paula. Tama si Paula, asawa ko. Mas maganda, bata at sexy siya sa'yo. Malaki rin ang bumbelya niya na para bang pinagulihi sa buko. Bakit ko ba nasabing lahat ng to? Malito. Maling-malito. Hindi makatulog si Tyrone sa gabing yun sa kakaisip sa nagawa. Kaya kinabukasan, tila isa siyang zombie na nakatakas sa isang kulungan dahil sabog ang kaniyang mukha. Ano nangyari sa'yo, asawa ko? Late ka ba umuwi kagabi? Marami ba kayong ginawa sa tindahan? Akala ko ba mag-i-inventory lang kayo? Naku, asawa ko, hindi. Maaga akong nakauwi kagabi. Hindi lang ako nakatulog kaagad. Ganun ba? Huwag ka na lang munang pumunta sa tindahan ngayon. Ako na munang pupunta ron. Kailangan na rin nating magdagdag ng tauhan upang hindi ka na masyadong pagod. Ikaw ang bahala, Helen. Huwag lang babae dahil hindi naman nila kayang gawin ang mabibigat na trabaho ng lalaki. Nauna nang pumasok si Helen sa kanilang tindahan at naiwan naman si Tyrone. Napahilot na lamang ng sentido ang lalaki at agad nakatulog. Alam niyang malaki ang kanyang hinaharap na kasalanan kaya lalo pang sumakit ang ulo niya. Samantalang sa tindahan naman ay agad hinanap ni Paula si Tyrone kay Helen. Si Tyrone ba? Nasa bahay siya. Bakit? Nako, first time ata ni Sir umabsent, ma'am. Napagod ata kagabi. Yun din ang naisip ko. Teka, ano bang ginagawa niyo kagabi at masyadong pagod ang sir mo? Nako, parang hindi lang sanay si sir sa inventory, ma'am. Hayaan niyo, ma'am, at sasanayin ko si sir para makayanan niyang pumasok kinabukasan. Thanks, Paula. Nga pala, hiring ulit ako ng lalaking tauhan dito, ha? Baka may mag-apply, sabihin mo ko. No problem po, Ma'am Helen. Nagsimula nang magtrabaho si Helen at ganun rin si Paula na para bang walang kababalaghan na nangyari sa paligid. Makalipas ang isang linggo, bumalik na si Tyrone sa kanilang tindahan at may dalawa na ring katulong ang lalaki sa bodega. Wala pa ring napapansin na kakaiba si Helen dahil parehas namang magkaibigan ang kanyang mga trabahante, lalo si Paula sa mga lalaki. Hanggang sa isang araw, nakita ni Tyrone si Paula na tila ba madikit na nakikipag-usap sa dalawang lalaki. Biglang umusbong ang galit nito at agad lumapit sa tatlo. Wala ba kayong mga trabaho? At kanina ko pa kayo nakikita na nagchichismisan lang dito. Si Vincent lang ba ang tauhan ko rito? Sorry po, boss. May tinanong lang si Miss Paula sa amin. Sorry dun, boss. Hindi na mauulit. Bumalik na kayo sa trabaho niyo. At ikaw, Paula, balikan mo na ang Ma'am Helen mo at baka hinahanap ka na niya. Nagmamadali namang umalis ang dalawang lalaki sa harapan ni Tyrone at naiwan naman ang nakangiting si Paula. Akala ko hindi mo na ako papansinin. Napapansin ko mula nang bumalik ka rito, iniiwasan mo na ako. Paula, marami akong ginagawa. Hindi ko naman pwedeng iwan ng trabaho ko at baka maghinala si Helen sa akin. Nako? Bakit ka narito? Nagsiselos ka? Hindi ako nagsiselos, Paula. Ayoko lang makita na nakipagkiskisa ng dibdib ang aming kahera sa kapwa niya kasamahan. Dahil ba gusto mong sayo lang ako? At lalong sayo ko lang ikikiskis tong dibdib ko? Sabihin mo lang, Tyrone, at mag-overtime tayo mamaya. Biglang napatigil si Tyrone at napatingin sa paligid. Huminga ng malalim ang lalaki at bigla na lamang niyang hinalikan ng mapusok sa labi si Paula. Napasingha pa si Paula ng malasahan ang dugo sa kanyang labi. Tyrone, ano ba? Ang sakit nun ah. Behave, Paula. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Just behave. Behave like a dog. Napahawak na lamang si Paula sa kanyang dugo ang labi at umalis naman si Tyrone sa harapan ng babae.
Nagulat pa si Paula nang biglang lumitaw sa kanyang harapan ang babaeng among si Helen. Ma'am? Paula, are you okay? Kayo pala, ma'am. Opo, okay lang po ako. Hinahanap niyo po ba ako? No. Hinahanap ko ang asawa ko. May narinig ako dito banda na boses niya pero ikaw tong nakikita ko. Tsaka what happened to your lips? Ba't may dugo? Naku, nakagat ko, ma'am. Tsaka wala ho si sir dito. Ako lang mag-isa dito, ma'am. Okay, fine. Bumalik ka na sa counter at aalis na muna ako. Baka bukas na ako babalik. Pakisabi na lamang kay sir mo na mauna na akong umuwi. Tumango lamang si Paula at agad inayos ang sarili. Nakakaramdam man siya ng pagkabahala kay Tyrone pero hindi na niya ito iniisip pa. Isang ngiti na lamang ang sumilay sa labi ni Paula at nagdesisyon na sundin ang nais ng kanyang lalaking amo. Magpapakabait na siya at lalayo na sa ibang lalaki. Natuwa naman si Tyrone nang mapansin ang paglayo ni Paula sa dalawa pang tauhan na lalaki. Alam niya rin na umuwi na ang kanyang asawa kaya balak niyang mag-overtime sa araw na yon kasama si Paula sa tindahan. Habang masaya ang dalawang taksil sa tindahan, malungkot naman si Helen sa kanilang bahay. Mag-isa siyang nakaupo sa mamahaling banyo habang hawak-hawak ang piti sa kaniyang kamay. Maaga siyang umuwi sa kanilang bahay upang isagawa ang test. Nais niyang malaman kung buntis na ba siya dahil isang linggo nang late ang kaniyang dalaw. Ngunit bagsak ang balikat ni Helen at napahagulgol na lamang ng iyak dahil hindi pa rin siya nabubuntis ng kaniyang asawa. Ilang oras rin si Helen sa banyo hanggang sa bumalik na siya sa kanilang kama. Nais niyang makita si Tyrone kaya binuksan niya kaagad ang kaniyang laptop at agad hinanap si Tyrone sa pamamagitan ng kanilang CCTV. Ngunit makailang scroll na si Helen, hindi pa rin nakikita ang kaniyang asawa. Sira bang CCTV ngayon? Parang hindi naman siguro dahil gumagana naman ang CCTV dito sa bahay. Nasaan kaya ang lalaking yun at parang naka-off at ang CCTV sa tindahan? Tinawagan naman ni Helen ang cellphone ng kanyang asawa, ngunit naka-off rin ito. Huminga na lamang siya ng malalim at humiga sa kama. Naisip niya kung bakit hindi pa rin siya mabuntis-buntis, gayong may nangyayari naman sa kanila ni Tyrone. False alarm. Sana sa susunod, Lord. Positive na. Gustong-gusto na po naming magkaanak. Parang awa mo na. Nakatulugan na ni Helen ang paghintay kay Tyrone. Hanggang sa magising siya, wala pa rin si Tyrone sa kanyang tabi. Nagtataka na si Helen sa kanyang asawa dahil hindi naman ito mahilig maglakwat siya. Hanggang sa makarating siya ng tindahan at gulat na gulat si Helen dahil naroon ang kanyang asawa. Tyrone, hindi ka umuwi kagabi? Umuwi ako, asawa ko. Tulog na tulog ka na kaya hindi na kita ginising. Tsaka maaga akong gumising kanina dahil marami pa kaming di natapos na gawain kagabi. Okay ka lang ba? Mukhang namumutla ka ata. Okay lang ako. Hayaan mo na ako. Nariyan na bang mga tauhan natin? Ang iba wala pa. Pero andyan na sa loob si Paula. Biglang umasim ang mukha ni Helen nang marinig ang sinabi ni Tyrone. Hindi niya lubos maisip pero bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa oras na yon. Asawa ko, okay ka lang? Mukhang hindi ata magandang gising mo. I'm fine. I'm totally fine, Tyrone. Sige na, magtatrabaho pa ako. Hindi na hinintay ni Helen na sumagot ang asawa at agad na siyang pumunta sa kaha. Napansin niyang sabog rin si Paula pero maganda pa rin naman itong tignan. Nais niyang tanungin ang dalaga pero hindi naman niya alam kung ano ang itatanong dito. Ipinagsawalang bahala na lamang ito ni Helen at nagsimula ng magtrabaho. Lumipas ang ilang araw, napapansin ni Helen na madalas nakahawak ang kaniyang kahera sa cellphone nito. Panay rin ang tingin nito sa bodega na para bang may hinahanap. Hanggang sa hindi na napigilan ni Helen na magtanong sa babae at kinausap na niya agad ito. Paula, may gusto ka ba sa isa sa tauhan ko rito? Ha? Naku ma'am, wala po akong crush sa mga boy mo rito. Ganun ba? Bakit parati kitang napapansin na nakatingin sa loob na para bang may inaabangan? Ay nako, yung kuya ko po ma'am. Nais ko siyang hiraman ng pera sana, pero mukhang malabot hindi na umuuwi sa amin. Ganun ba?
Pwede ka namang mag-advance sa akin kung gusto mo. Hindi na po, ma'am. Nakakahiya naman. Kay Kuya Vincent na lamang po ako hihiram. Hindi na kinulit ni Helen ang dalaga at hinayaan na lamang ito. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang may iba pang nais ipahiwatig ang dalagang kahera. At aalamin ko yun. Isang buwan ang lumipas, isang buwan na ring madalas na late umuwi si Tyrone sa kanilang bahay. Halos wala na ring oras ang lalaki sa kanyang asawa na labis na ikinalungkot nito. Masyado ka nang abala sa tindahan, Tyrone. Nagdagdag na nga ako ng 2 mo pang katulong pero parang hindi naman nababawasan ang trabaho mo. Asawa ko, alam mo namang masyado nang kilala ang hardware natin. Kahit magdagdag pa tayo ng mga tauhan, marami pa rin akong gawain. Bakit hindi ko naman nakikita ang ginagawa mo dito? Lalo pa't minsan parang sira ata ang CCTV natin. Lalong hindi kita agad makita kung gusto kong manood sa inyo kahit naroon na ako sa bahay. Alam mo namang miss na kita. I miss you too, asawa ko. Huwag ka nang magtampo. Babawi ako, okay? Ang importante, umuwi pa rin naman ako rito at hindi sa tindahan natutulog. May gusto ko bang kainin? Aalis muna ako at babalik rin kaagad. Wala akong gustong kainin. Balik ka kaagad ha. Maaga tayong magsasarado ng tindahan ngayon. Humalik lamang si Tyrone sa noo ng asawa at umalis na rin ito. Isang malalim na hininga ang binitawan ni Helen at agad tumayo sa kanyang inuupuan. Sa isang sulok, napansin niya muli si Paula na parang may kinalikot sa cellphone nito. Hindi alam ni Helen kung ano yun, pero may kutob siya na may sikreto ang babae. Agad nagtagpo ang kilay ni Helen at tinawag ang dalaga. Paula, halika nga muna rito at may iuutos ako. Anong ipag-uutos mo, ma'am? Bumili ka nga muna ng snacks natin dito habang abala pa ang kalalakihan sa bodega. Mukhang gutom na kasi sila. Tsaka bumili ka na rin ng gusto mo. My treat. Aba, ayos ma'am. Ngayon ka lang ata ng libre sa amin. Madalas kasi, si sir ang nanlilibre sa amin eh. Pero sige po, kukuha muna ako sa kaha ng pera. Ako nang bahala sa kutkutin natin, mama. Oo, ikaw nang bahala. Nagmamadali namang kumuha ng pera sa kaha si Paula. Sinundan lamang ito ng tingin ni Helen hanggang sa napansin niyang naiwan ng kahera ang cellphone nito sa ibabaw ng mesa. Kaagad itong kinuha ni Helen at natuwa pa siya nang mabuksan ang gamit dahil wala itong password. Napangiwi pa ang kanyang mukha nang makita ang larawan na natatabunan lamang ang katawan nito ng kakarampot na tela. Iba rin ang babaeng to. Hubadera ng taon. Ilalapag na sana ni Helen ang cellphone ni Paula dahil wala naman talaga siyang balak na kunin yun. Ngunit nagulat siya nang biglang tumunog ang cellphone at may dumating na mensahe galing sa kanyang asawang si Tyrone. Bakit tinatanong ng lalaking to kung may kailangan mang ipabili sa kanya si Paula? Ganyan na ba sila ka-close? Bubuksan pa sana ng babae ang iba pang messages, ngunit naka-end-to-end encryption na ito. Tanging ang 2 lamang ang makabubukas kaya tumigil na si Helen. Maya-maya pa ay tumunog muli ang kanyang hawak na cellphone at nagtaka pa siya nang mabasa ang notification ng isang app. Ovulation app? Bakit may ganito si Paula? At anong safe day with Tyrone? Anong klaseng application to at andito ang pangalan ng asawa ko? Agad na binuksan ni Helen ang application at doon niya nakita ang mga logs at mensaheng tago, mga initials ng araw at oras na nagtatalik ang 2. Pati ang mga litrato ni Tyrone na ginamit bilang partner profile ng app. Naibagsak ni Helen ang cellphone ni Paula matapos mabasa ang nasa loob ng application. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay at dahan-dahan na dinampot ang cellphone na naibagsak. Ang mga walang hiya. Kaya pala ibang pakiramdam ko dahil may kababalaghan na palang nangyayari dito. Paanong hindi ko agad ito napansin? Kailan pa nila ako niloloko? Bakit ito nagawa ng asawa ko sa akin? Pabuti naman akong may bahay ah. Wala akong ginawang masama para gawin niya to sa akin. Kalmahan mo, Helen. Hindi nila pwedeng malaman na alam mo ng sikreto nila. Ibinalik ni Helen ang cellphone ni Paula sa dating posisyon makalipas ang 1 oras na pangingialam sa gamit. Naluluha pa ang mga mata ng babae nang dumating si Paula bit-bit ang napakaraming pagkain. Ma'am Helen, andito na mga pagkain. Tatawagin ko muna yung iba para sabay tayong kakain.
Ilagay mo lang muna dyan at hihintay natin ang asawa ko. Ha? Pero mamaya pa yun si Sir, ma'am. Paano mo nalaman? Mas may alam ka na pala ngayon kaysa sa akin na asawa niya, ha, Paula? Nako, si ma'am talaga masyadong seryoso. Naisip ko lang po na baka late na si Sir makabalik. Pero kung yan ang gusto niyo, ma'am, hintayin na lang po natin si Sir. Hindi na sumagot si Helen at sakto namang dumating na ang kanyang manlolokong asawa. Napansin ni Helen ang malagkit na tingin ni Tyrone kay Paula at bigla na lamang naikuyom ni Helen ang kaniyang palad. Asawa ko, may binili akong bulaklak para sa'yo. At ikaw, Paula, nag-chat ako sa'yo kanina kung may gusto ka pa bang ipabili pero hindi ka nag-reply. Kaya bumili na lang ako ng pagkain nating lahat. May inutos ako kay Paula kaya siguro hindi niya napansin ang message mo. Paula, tawagin mo na sila at kakain na. Aba, marami tayong pagkain ngayon ah. Mukhang may isi-celebrate tayo ngayon, Helen. Ngumiti lamang si Helen at palihim na tinignan ng masama ang asawa at kinausap niya ang kanyang isipan. Magsaya ka lang, Tyrone. Dahil gusto ko pang makita kayo ng babae mo sa akto. Kaya pala ilang buwan ka ng overtime dito sa tindahan. Dahil may ibang pinaglalaanan ka pala ng katas mo. Makikita mo, Tyrone. Makikita ninyo ng babae mo ang aking ganti sa lahat ng ginagawa niyo sa akin. Masayang nagtawanan ng lahat maliban kay Helen. Tinatanong pa siya ni Tyrone kung may problema ba siya, pero simpleng ngiti at iling lamang ang nagiging sagot ng babae. Hanggang sa sumapit ang 5:00 ng hapon, lihim na naglagay ng voice recorder si Helen sa loob ng maliit na opisina, pati na sa bodega. Naglagay rin siya ng maliit na hidden CCTV camera at sigurado si Helen na walang makakapansin ito. Nais niyang maaktuhan ang 2 taksil at ipakulong ito sa lalong madaling panahon. Ngunit bago yun mangyari, kailangan muna ni Helen ng sapat na ebidensya para paboran siya ng panahon. Matapos isagawa ang lahat, naghanda na ang babae at agad kinausap ang taksil na asawang si Tyrone. Sinigurado pa ni Helen na maririnig siya ng kanyang kahera bago magsalita. Mauuna na akong umuwi, Tyrone. Masakit ang ulo ko kaya kumain ka na lang sa labas bago umuwi. Okay, asawa ko. Maaga akong uuwi ngayon. Pangako. Tumango lamang si Helen at dumiretso sa labas ng tindahan. Hindi pa man siya nakalayo, nakita na niyang pumasok sa bodega ang kanyang asawa at sinundan ito ni Paula. Agad kinalikot ni Helen ang kanyang cellphone upang marinig at makita ang pinag-uusapan ng dalawa sa loob sa pamamagitan ng kanyang nilagay kanina. Uuwi ka ng maaga mamaya? Safe na safe ako today. Relax, babe. Sinabi ko lamang yun para hindi mag-isip ng masama ang asawa ko. Tsaka tulog na yun pag uwi ko mamaya. Di wag ka nang umuwi. Just like the old times, babe. Hindi naman napapansin ng asawa mo na hindi ka umuwi eh. Pero saan tayo kakain kung hindi tayo uuwi? Para ka namang newbies. Sanay na tayong walang hapunan. Basta hapunan natin dalawang mga katawan natin. Biglang napatigil sa paghinga si Helen sa narinig. Kitang-kita niya ang mga ngiti ng dalawa. Sunod-sunod naman ang pagbagsak ng luha sa mga mata ni Helen at hindi man lang pinutol ang panonood at pakikinig sa dalawa. Fine, babe. Sa office mo na ako intayin. Kailangan ko munang magsara para walang istorbo. Binabana ni Helen ang hawak-hawak na cellphone at dumiretso na sa loob ng opisina. Sa opisina pala ang kama niyo ha. Pues, hihintayin ko kayong dalawa doon. Nauna pa sa loob si Helen at agad nagtago sa ilalim ng mesa. Bago pa pumasok ang dalawa, kinalikot pa ni Helen ang audio recording na kanyang nilagay sa ilalim ng mesa kung saan siya nagtatago, pati na ang maliit na hidden CCTV para makita ang kataksilan ng dalawa. Maya-maya pa ay narinig na ni Helen ang pagbukas ng pintuan at pumasok roon si Paula. Bumagsak sa sahig malapit kay Helen ang walang saplot na si Paula. Napasingha pa ang babae at agad pinigilan ang bibig upang hindi makagawa ng ingay. Pakanta-kanta pa si Paula hanggang sa pumasok na rin si Tyrone. Pinaghihintay ko bang babe ko? Kahit buong oras pa akong maghintay, babe, okay lang sa akin. Alam ko kasing pupuntahan mo ako rito. Ngumiti lamang si Tyrone at siniilan nito ng halik si Paula. Napahalinghing pa ang dalaga ng simulan nila ang giyera.
Ilang sandali pa ay napuno na ng ingay ang 4 na sulok ng kwarto at hindi na napigilan ni Helen ang sarili at lumabas na siya sa ilalim ng mesa. Walang hiya kayo! Mga taksil! Isang malutong na sampal ang natanggap ni Tyrone at isang malakas na sabunot naman ang natanggap ni Paula kay Helen. Hindi tuloy na paghandaan ng dalawa ang pangyayari at hindi na nakapalag pa. Kumalat ang likido ni Tyrone sa sahig at gulat na gulat ang dalawa sa biglang pagsulpot ni Helen. Mga bastos! Akala nyo ba hindi ko malalaman ang pinaggagawa nyo, ha? Mga taksil kayo! Teka, asawa ko, aray! Ang sakit! Huwag na huwag mo akong tatawaging asawa ko dahil nakakadiri ka, Tyrone. Nandidiri ako sa'yo. Halika ritong babae ka. Huwag kang magtago sa likuran ng lalaking yan. Helen, ano ba? Magpapaliwanag ako. Paliwanag? Magpaliwanag ka sa korte dahil sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak niyong dalawa. Bakit ka umiiyak, Paula, ha? Ito pang gusto mo? Itong likido ng asawa kong gusto mo? Pwes, sayong-sayo na yan. Kainin mo. Napatulala lamang si Tyrone nang makita niyang nahawakan ni Helen ang dalagang si Paula kahit nasa likuran niya ito kanina at bigla na lamang itinahid ang mukha nito sa sahig kung saan nagkalat ang kanyang likido. Iyak lamang ng iyak si Paula at hindi pa ito tinigilan ni Helen. Bakit ka umiiyak, ha? Gusto mo to, di ba? Huwag kang umiyak dahil walang Makati na nasasaktan. Akala ko lugar lang ang Makati, pero may tao pala at ikaw yon, Makati! Please, Helen, tumigil ka na. Sorry, please. We're very sorry. Huli na. Huli na ang pagsasorry mo dahil nalaman ko na. Kaya pala wala ka ng oras sa akin? Anong meron siya na wala ako, Tyrone, ha? Pinakasalan mo pa ako kung isang tulad ng babae palang gusto mo. Mga salot! Napaiyak na rin si Tyrone sa oras na yon. Alam niyang wala na siyang kawala sa kasalanang nagawa. Oo na. Oo na't mali kami, Helen. Nagkamali kami ni Paula. Nadala lamang kami ng tawag ng laban. Isang malakas na sampal muli ang dumapo sa pisngi ni Tyrone na halos napaluhod pa ito sa marmol na sahig. Ramdam nila pareho ni Paula ang panginginig dahil wala pa silang saplot sa katawan. Alam mo na pala na malito pero ginagawa niyo pa rin. Akala niyo ba hindi ko malalaman, ha? Dahil sa ovulation app na yan, nalaman ko ang sikreto niyo. May pa-safe pa kayong nalalaman? Bakit? Para saan? Para walang bata na isisilang sa mundong to? Kaya ba hindi mo ako mabuntis-buntis, Tyrone, dahil itong gusto mo? Napahalik na sa sapatos ni Helen si Tyrone at umiiyak habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Hindi kita mapapatawad dahil una pa lang, alam mo nang malito. Buti sana kung isang beses nyo lang akong niloko pero hindi. Maraming beses nyo akong pinaglaruan. Ngayong alam ko ng sikreto nyo, sisiguraduhin kong maghihirap kayo sa kulungan. At kung makakalabas man kayo, sisiguraduhin kong maghihirap kayo. Huminga muna ng malalim si Helen at agad na tumawag ng pulis. Hintayin niyo ang regalo ko sa inyo. Kung gaano kasakit ang pinaramdam niyo sa akin ngayon, triple pang ibabalik ko sa inyo. Magmula ngayon, Tyrone, wala ka ng asawa. Asahan mo na lang ang annulment paper sa kulungan. Taas noong binuksan ni Helen ang pintuan ng opisina at lumingon pa sa dalawa. Pwede niyo nang ituloy ang naudlot yung gera. Mga 20 minuto pa naman bago darating ang mga pulis. At huwag kayong magkamaling tumakas dahil mapapagod lamang kayo. At kung iniisip niyo kung saan ako kukuha ng ebidensya, may nilagay akong hidden CCTV at recorder sa ilalim ng mesa. Enjoy! Tuluyan ang nilisan ni Helen ang lugar at dumiretso na sa presinto ng mga pulis. Habang naghahain ng reklamo, hindi na napigilan ni Helen ang umiyak. Umiyak lamang siya ng umiyak kahit marami ang nakatingin sa kanya. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Helen sa mga oras na yon. Hindi nagtagal, dumating na ang 2 taksil, suot ang kani-kanilang damit. Dumating rin ang magulang ni Helen na napayakap na lamang sa babae. Tila batang api sa mga oras na iyon si Helen. Sinubukan pa ni Tyrone na magsumamo sa magulang ni Helen pero isang sampal lamang ang natanggap ng lalaki. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang anak ko.
Pero ito lamang ang ipapamalas mo sa amin? Hindi ka pa nagloko sa barko ha, Tyron? Nang sa gayon ay hindi ka na sana pinakasalan ni Helen. Hindi deserve ng anak ko ang isang katulad mo. Hindi niya deserve ang isang manlolokong tulad mo. Ipinasok na sa loob ng selda ang dalawang taksil at umuwi na rin si Helen matapos magsampa ng kaso. Pagdating ni Helen sa kanilang bahay, hindi na niya napigilan ang sarili na basagin ang lahat ng mamahaling gamit na binili mismo ni Tyron para sa kanya. Bumalik ang lahat ng kanilang alaala habang isa-isang binabasag ang kanilang kagamitan. Sobrang nasaktan si Helen na halos hindi na siya makapag-isip ng maayos. Umiyak lamang sa isang tabi ang ina ni Helen at pati ito, hindi rin alam kung ano ang susunod na gagawin. Nang kumalma na si Helen, tulala lamang ito sa gilid ng sala habang nakatingin sa nakasabit nilang larawan ni Tyron. Larawan yun ng kanilang kasal. Kay tagal kong nagtiis sa abroad para makapag-ipon. Tiniis kong lahat ng pangungulila para makasama ng matagal ang lalaking akala ko panghabang buhay ng magiging akin. Pero bakit nangyaring lahat ng to? Bakit nila ako niloko? Sana sinabi niya na lang na ayaw na niya sa akin. Baka sakaling ipaglaban o bitawan ko pa siya. Nang sa gayon hindi ganito kasakit. Mahal na mahal ko siya eh. Mahal na mahal ko siya na halos gusto ko nang magkaanak para lang maging ganap na pamilya na kami. Pero hindi. Iba ang gusto niya. Ayaw niya lang palang magkaanak kaya gumagamit pa sila ng ovulation app. Pambihirang buhay ito. Tumatawa pa si Helen habang umiiyak at walang magawa ang kanyang ina kundi umiyak sa kanyang tabi. Tahan na anak, huwag kang papayag na malugmok ka dahil sa dalawang taksil na yun. Cheer up Helen, ipakita mo kay Tyron ang babaeng sinayang niya at lalong ipakita mo sa babaeng Makati na yun na hindi basta-basta ang babaeng tinapak-tapakan niya. Napaiyak palalo si Helen sa sinabi ng ginang hanggang sa makatulog siya sa bisig nito. Kinabukasan, hinayaan muna siya ng kanyang ina na magmukmok sa loob ng bahay hanggang sa makabawi ang kanyang katawan. Ilang linggo lamang ang lumipas, handa na si Helen na harapin ang kanyang taksil na asawa kasama ang babae nito. Bit-bit lamang ang kanyang mga ebidensya, taas noong pumasok sa loob ng bulwagan ang babae kasama ang kanyang ina. Nasa harap sila ng judge at agad naman siyang pinaburan ng korte. Makukulong ng 6 na taon ang dalawa, pati na ang ilang libong piyansa na ipinataw sa kanila. Nakahinga ng malalim si Helen sa naging pasya ng korte. Alam niyang sa loob ng ilang taon, marami na siyang mababago. Sisiguraduhin niyang magsisisi ang dalawa, habang siya magpapakasaya sa labas. Bago umuwi si Helen ay hinarap pa niyang muli ang kanyang asawang si Tyron. You look messed, Tyron. Sana araw-araw kang titingin sa salamin upang makita mong resulta ng iyong pagtataksil. Ibibenta ko ang bahay natin pati ng tindahan. Bibigay ko sa nanay mo ang iyong parte. Sana pagpasok mo sa kulungan, magbagong buhay ka na. Tatalikod na sana si Helen nang biglang hawakan ni Paula ang kaniyang kamay. Huwag ka masyadong mayabang, Helen. Dahil may kasalanan ka rin naman. Ginagawa ko lang ang mga bagay na dapat mong ginagawa. Dapat hinigitan mo ang aking kagandahan para hindi na baling sa akin ang pagtingin ng asawa mo. Binawi ni Helen ang kanyang kamay at agad nag-spray ng sanitizer. Wag na wag mo kong hawakan. Gamit yung madumi mong kamay, babae. Pet peeve ko talaga yung mga taong aware naman sa mga maling gawain pero i-justify pa rin para lang magmukhang tamang ginawa nila. Walang character development yan, Paula. Hayaan mo. 6 na taon mo rin namang pagsisisihan ng lahat kaya sige lang. Ilaban mo yan. Taas noong lumabas ng bulwagan si Helen kasama ang kaniyang ina. Narinig niya pa ang pagwawala ni Paula sa loob pero hindi na niya ito nilingon pa. Tila nawala ng konting tinik ang puso ni Helen habang papalayo sa lugar. Kahit may parte sa kanyang puso na nagsasabing mamimiss niya ang kanyang asawang si Tyron. Magpakatatag ka, Helen. Dahil darating na ang panahon na babalik ka sa pagiging single. At sana sa susunod mong pag-ibig, hindi na tulad ni Tyron ang magiging asawa mo. Mabilis na lumipas ang araw at naibenta na rin ni Helen sa mababang halaga ang kanilang bahay ni Tyron. Ibinigay niya sa magulang ng lalaki ang parte nito. Ilang linggo rin ang lumipas.
Ibinenta rin niya ang kanilang hardware. Binigay rin niya sa magulang ni Tyron ang parte nito, kahit pa sa kanya lang nakapangalan ang tindahan. Napatingin pa sa huling pagkakataon si Helen sa kanyang tindahan at bumalik pa ang mga alaala nilang dalawa ni Tyron doon. Aalis na sana si Helen nang bigla siyang harangin ng isang lalaki. Si Vincent, ang kapatid ni Paula. Naghanda na sana si Helen at baka anumang oras ay susugod ang lalaki sa kanya. Pero nagulat na lamang siya nang bigla itong lumuhod sa harapan niya. Ako nang hihingi ng tawad para sa kapatid ko, Ma'am Helen. Akala ko, nagbago na siya pero hindi pa pala. Anong ibig mong sabihin, Vincent? Na ginagawa na to dati ng kapatid mo? Masyado atang kinarir ng kapatid mo ang pagiging house wrecker. Kulang lang talaga sa alaga at aruga ang kapatid ko. Dahil kung kani-kanino ring lalaki sumasama ang nanay namin. Noong nalaman kong kabit siya ng isang pamilyadong lalaki sa kabilang bayan, sinalba ko siya. Pumunta kami rito kahit wala kaming kilala. At ngayon nga, ginagawa niya pa rin to. Malas lang ang kapatid mo. Dahil pamilya kong sinira niya, Vincent. Kung hindi siya ipinakulong ng dating pamilyang nasira niya, pues ngayon na ang oras niya. Nagkamali siya ng pamilyang inahas. Patawarin mo sana ako, Vincent, dahil hindi ko muna mapapatawad ang kapatid mo. Kung ako sa'yo, unahin mo na rin ang sarili mo bago ang iba. Hayaan mo ng kapatid mo para magtanda. At sa tingin ko, ayaw pang magbago ng kapatid mo. Tuluyan ang iniwan ni Helen ang lalaking nakaluhod sa labas ng tindahan. Tahimik itong umiiyak dahil nasayang lamang sa wala ang lahat ng sakripisyo niya para sa kapatid na si Paula. Napag-isip niyang tama ang kanyang among si Helen. Kailangan ni Paula na mabigyan ng leksyon para magtanda. Tumayo na rin si Vincent at tuluyan na rin nilisan ang lugar. Makalipas ang 1 taon, nakapagpatayo si Helen ng bagong hardware at construction supplies gamit ang perang naipon niya. Nagpatayo na rin siya ng bagong bahay para sa kanyang sarili. Maraming umaaligid na lalaki sa kanya pero ni isa, wala siyang pinapansin rito. Mas uunahin pa ni Helen na magpayaman bago pumasok sa isang relasyon na walang kasiguraduhan. Mabilis ang paglipas ng mga taon at nakapagpatayo na ng 3 hardware si Helen. Kasama na doon ang kanyang construction supply. Marami na ring tauhan si Helen at masaya siyang makita kung gaano na siya ka-successful ngayon. Malaki rin ang pinagbago ng kanyang panlabas. Biglang bumata ng ilang taon si Helen dahil na rin sa pagbabago ng kanyang buhay. Masaya na si Helen kahit mag-isa na lamang siya. May sarili ring negosyo ang kanyang ina, kaya minsan lang din kung sila ay magkita. Hanggang sa sumapit ang ika-6 na taon kung kailan niya naipakulong ang 2 taksil. Nalaman na lamang ni Helen na hinahanap siya ni Tyron at nakalaya na ito. Hindi naman nagtago si Helen dahil wala siyang dapat ipangamba. Nais niya pang ipakita kay Tyron kung ano ang nawala dito. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang pumasok si Tyron sa kanyang opisina kahit pinigilan ito ng mga tauhan niya. Helen, ikaw nga. Kay tagal kong hinintay na makita kang muli. Hindi ka man lang dumalaw sa akin sa presinto. Para saan pa, Tyron? Natanggap mo naman sigurong annulment paper na pinadala ng abogado ko sa'yo, di ba? Wala ka nang babalikan, Tyron. Wala na ang dating Helen na nakilala mo. Please, Helen. Bigyan mo naman ako ng isa pang tsansa. Pangako, magbabago na ako. Bakit hindi ka na lang bumalik sa babaeng nang ahas sa'yo? Mas katanggap-tanggap pa kayong dalawa dahil pareho kayong taksil. Hindi ko siya mahal, Helen. Hindi. Ikaw lang. Ikaw lang ang mahal ko, Helen. Saan maniwala ka? Guard, tumawag kayo ng pulis. Mukhang namimiss na ng lalaking to ang Zelda. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin, Helen. Ako lang lalaking para sa'yo. Kinaladkad na ng 2 gwardya ang lalaki. Nakaramdam ng konting awa si Helen dito dahil malaki ang ipinayat nito sa kulungan. May kulay rin ang buhok na para bang isang badyaw sa lansangan. Napailing na lamang si Helen nang maalala ang sinabi ni Tyron bago ito kaladkarin ng kanyang mga tauhan. In your dreams, Tyron. In your dreams. Kailanman hindi ako babalik sa'yo. Hindi ko kakainin ang minsan ko nang isinuka. Lalo pat sinaktan mo ko ng todo. Wala akong ibang ginawa sa'yo kundi mahalin ka ng husto. Pero sinayang mo lang. Balang araw,
makikilala ko rin ang lalaking para sa akin. Wala akong pakialam kung 41 o 42 ko na makilala. Basta sigurado akong hindi ako lulukohin. Pagbayaran niyo mga kasalanan niyo. Nagpakasaya at nagpayaman si Helen habang nagdurusa ang dalawang taksil. Sinigurado ni Helen na wala nang tatanggap na kahit na anong trabaho sa dalawa dahil sa ginawa nilang kahihiyan. Para kay Helen, tama lamang ang lahat ng kanyang ginawa at hindi siya magsisisi sa huli. Totoo nga na walang sikreto ang hindi mabubunyag. Walang baho ang hindi sisingaw. Pinili niyang maging payapa at nag-travel siya sa Europe para makalimot at magsimulang muli ng panibagong pangarap. Wakas, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan niyong kwento, please leave a like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. This is Miss Hanelet here in Kuya Augustine Stories. Hanggang sa muli, paalam!